sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Miyerkules, December 10, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. U-turn slot sa Marcos Highway, planong isara habang major intersection bubuksan matapos ang holiday Carmageddon noong weekend. Pasaporte ni Zaldico, kanselado na ayon kay PBBM. TFA, makikipag-ugnayan sa foreign governments sa paghahanap kay Ko. Mahigit 200 kongresista naghayag ng suporta para kay Speaker Faustino D. sa gitna ng ugong na kudeta sa House leadership. Pilipinas, may ginto na sa 33rd SEA Games sa Thailand. Bilang ng mga medalya nadagdagan pa. Bagsak presyong imported na pamaskong panregalo at iba pa matatagpuan sa wholesale warehouse sa Quezon City. At sa showbiz, Miss Universe 2025 Fatima Bosch nag-walk out sa isang TV guesting matapos ang mga kontrobersyal na tanong. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nag-inspeksyon ng mga opisyal ng MMDA at 4 na lokal na pamahalaan sa kahabaan ng Marcos Highway ngayong Miyerkules. Yan ay matapos ang matinding traffic gridlock noong weekend kung saan libo-libong motorista ang na-stranded at naapektuhan. Kasama sa mga pinag-iisipang solusyon ay ang pagsasara ng U-turn slots at pagbubukas sa isang major intersection. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Naabala ng matindi ang maraming motorista noong Sabado, December 6 sa ilang oras na walang galawang trapiko sa Marcos Highway. Ang kalahating oras na biyahe mula sa Marikina hanggang sa Masinag sa Antipolo umabot ng mahigit 2 oras. The root cause of the problem is the volume of vehicle. During rush hour, ang capacity lang natin ito, more or less mga 7,000 lang in 1 hour. Yung nangyaring Carmageddon, as per LGU ng Antipolo, umabot na 16,000 in 1 hour ang volume ng vehicle. So talagang nag-gridlock. Inamin naman po ni MMDA na yung pong kanilang kakulangan that time sa maagap na pagresponde doon sa mga U-turn slots kasi doon po talaga nag-abot-abot. Plus, siyempre, nandiyan po yung volume, tapos yung pong mga behavior na rin po ng ating mga both yung pasahero at saka po yung mga drivers. Nagpulong na ang MMDA at mga lokal na pamahalaan ng Cainta, Antipolo, Marikina at Pasig para talakayin ang naging problema. Ngayong Miyerkules, nag-inspeksyon ng mga opisyal sa Marcos Highway para tukuyin ang solusyon sa traffic gridlock. Pwede natin gawin, bubuksan natin intersection. Alisin natin yung U-turn muna, paggagamit mo natin intersection, then manual management lang ng ating mga traffic enforcer. Suportado ito ng mga lokal na pamahalaan lalo't papasok na ngayon ang Christmas rush. Merong mga U-turn slot na isasara, may lalaparan. Kasi yung U-turn slot minsan, 2 linya pero isa lang nakakaliko eh. So yun ang solusyon na gagawin. Pinag-uusapan din ng mga LGU ang pagpapatupad ng truck ban sa mga major thoroughfare. Sa Antipolo, nagsimula na ito noong December 9. Yung mga covered po ng regulated truck ban ay yung pong Marcos Highway, Sumulong Highway, yung portion po namin sa Ortigas Extension hanggang Teresa po yun, Circumferential Road, at saka yung pong dito sa May Cabrera Road. Ipinapatupad ang truck ban sa Antipolo tuwing Lunes hanggang Sabado maliban sa holiday, mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. 2,000 piso ang multa sa first offense hanggang 5,000 pesos sa ikatlong offense. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Let there be light. Yan naman ang sinabi ng Department of Transportation ng pailawan ng sabay-sabay sa unang pagkakataon ang exterior o labas ng lahat ng estasyon ng Metro Rail Transit Line. Sa isang press conference ngayong gabi, sanib puwersa sina Transport Chief Giovanni Lopez, Acting PNP Chief Melencio Nartates Jr. at Quezon City Mayor Joy Belmonte para sa ceremonial switch-on ng mga ilaw. Sakop nito ang 13 estasyon sa buong kahabaan ng MRT line mula Taft Avenue sa Pasay City hanggang North Avenue, Quezon City. Ayon sa mga opisyal, ang hakbang ay hindi lamang pangpaganda ngayong Pasko kundi bahagi rin ng serbisyong publiko. Sa mga iba, maaari ito ay simpleng proyekto, isang simple project. Pero kadalasan po, mga ganitong simpleng proyekto, ito po ay mas lalong nagbibigay ng makabuluhang epekto sa ating mamamayan. Ang pagpapailaw po ng ating mga estasyon, hindi lang po ito aesthetics. Tulad nga po ng sinabi ni Chief Nartates, Chief PNP, ito po ay sinasagot, tumutugon sa peace and order. Samantala, para maibsan ang holiday rush, inanunsyo rin ng DOTR ang 12 Days of Christmas na handog ng pamahalaan. Sa ilalim ng program, simula December 14 hanggang December 25, araw ng Pasko, ay mayroong alok na libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Kada araw, ibang sektor ang benepisaryo tulad ng mga senior, estudyante, OFW, kasambahay at iba pa. Habang sa mismong Christmas Day, free for all naman ang lahat ng train rides. Bukod sa tulong na makatipid sa pasahe, tulong rin ito ng ahensya para makabawas sa trapiko. Nagsagawa naman ng inspection at rounds ang Office for Transportation Security sa mga paliparan at pantalan bago ang inaasahang pagdagsa ng pasahero ngayong Pasko at Bagong Taon. Ayon kay OTS Administrator Gilbert Cruz, tinitingnan nila ang kondisyon ng mga equipment at tiniyak na naka-alerto ang mga tauhan sa anumang posibleng banta sa seguridad. Tuloy-tuloy rin ang training para sa security personnel at mga kaagapay na security providers para magsilbing force multiplier sa bantay seguridad. Samantala, nag-deploy ang NCRPO ng 14,000 mga pulis sa transport hubs habang minomonitor ang posibleng pagtaas ng nakawan, holdapan at physical injuries tuwing holiday season. Giit na NCRPO, bumaba ang major crimes tulad ng murder at rape at mananatiling manageable ang crime situation. Target rin ng pulisyang full alert status simula December 16 hanggang unang linggo ng Enero. Nagkoconduct kasi kami ng audit doon sa mga airports natin and sa mga ports at sinisigurado natin na yung mga equipment talaga functioning well sila. We have to train our counterparts like yung mga security providers, yung mga security agencies na kaakibat po natin sa mga pagbabantay at pagbibigay ng seguridad sa mga airports at ports. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanselado na ang pasaporte ni dating Ako Bicol Representative na si Zaldico. Sa isang video message, iniutos ng Pangulo sa DFA at PNP na makipag-ugnayan na sa mga embahada para matiyak na hindi siko sa ibang bansa at agarang i-report kung matunton. Matatanda ang umalis siko noong kalagitnaan ng 2025 para sa medical leave pero tumangging bumalik matapos umanong magsalita ang mga kontratista at opisyal na may bilyong-bilyong pisong kickback mula sa anomalyang flood control projects. Giit naman ng Pangulo, tuloy-tuloy ang investigasyon sa kaso at paghahabol sa mga dapat managot, kabilang ang pagbabalik ng umano'y ninakaw na pondo. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Personal na nagsumite ng counter affidavit sa Department of Justice si dating Senator Bong Revilla kasabay ng draft complaint sa kanya matapos may ugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Umiwas sa media si Revilla pero giit ng kanyang abogado, puro kasinungalingan lang anya ang mga alegasyon.
Naglagay na rin daw si Revilla ng mga ebidensya para patunayan ang kanyang panig. Isa si Revilla sa 5 kasong tinitingnan ng DOJ na umano'y nasasangkot sa maanumalyang flood control. Masa naman ang kampo ng dating senador na magiging patas ang Justice Department at hindi na uusad ang reklamo hanggang korte. Maliban sa kanyang counter affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Itinatanggi ng Malacanang ang espekulasyon na papalitan na umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina Education Secretary Sonny Angara at Information and Communication Secretary Henry Aguda. Ayon kay Palace Press Officers Under Secretary Claire Castro, dumalo pa ang dalawang kalihim sa LEDAC meeting nitong December 9 at nagpresenta ng kanilang mga proyekto sa Pangulo. Git ng palasyo, kontento si Marcos sa kanyang mga cabinet secretaries, lalo't nakikita niya na nagtatrabaho ang mga ito. Matatandaan na nasasangkot din sa umano'y questionableng projects sa budget at procurement sina Angara at Aguda, pero parehong pinabulaanan nito ng mga kalihim. Denied po dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting at nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Iginigiit ng Malacanang na nananatiling prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na legislative measures at sinabing hindi dahil hindi nasabing urgent ay ibig sabihing hindi siya nagpapakita ng sinseridad. Ayon nga kay Press Officer Undersecretary Claire Castro, may batas na sinusunod kung kailan lang maaaring i-certify bilang urgent ang mga panukala ng Pangulo. Anya, maaari lang gawin ito kung may public calamity o emergency. Paliwanag pa ng palasyo, nagbabago ang political landscape at dapat mas lumakas ang kapangyarihan ng taong bayan kumpara sa ilang umuusbong na politiko. Gayunpaman, binatikos ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno tinawag na mixed signals ang desisyon ni PBBM. Ayon kay Jokno, mas mainam sana kung na-certify na urgent ang mga panukalang batas para mapabilis ang proseso, lalo't 6 na session days na lang ang nalalabi bago ang Christmas break. Anya, may malaking kaibahan ang prioritization at ang urgent certification at makakaapekto ito sa pagpasa ng batas at kakayahan ng mga komisyon na gampanan ang kanilang tungkulin. There's a difference between prioritizing bills and certifying them as urgent. When the President certifies them as urgent, then we can bypass the constitutional requirement of having separate days for the first, second, and third readings. The mixed signals, I think, are interfering with the speedy passage of the law. And that is something that we will all suffer from. Samantala, magtatatlong linggo matapos unang umugong na umano'y may napipintong kudeta sa Kamara, naghayag ng suporta ang iba't ibang grupo ng mambabatas para sa liderato ni House Speaker Faustino Bogie D. Sa ngayon, 242 na kongresista ang pumirma ng Manifesto of Support para kay D. Kabilang dyan ng iba-ibang block mula Metro Manila, Visayas, Northern Luzon, Mindanao at Party List Coalition. Sobra-sobra pa ito sa 143 na miyembro o mahigit kalahati ng Kongreso na kailangan para mahalal ng majority ang isang House Speaker. Matatandaang kabuoang 253 members ng House of Congress ang bumoto kay D noong September 17 matapos magbitiw bilang Speaker si late Representative Martin Romualdez. Exciting ang unang buong araw ng ongoing SEA Games sa Thailand matapos masungkit ng Pilipinas ang unang ginto para sa bansa. Salamat kay Justin Kobe Macario sa Pumsay event. Samantala, tila tumaas pa nga lalo ang moral ng mga atletang Pinoy dahil nadagdagan pa ang medal tally ng bansa. Ang balitang A to Z Sports, hatid ni Stanley Gahete.
Nagsisimula pa lamang ang laban pero ang Pilipinas maagang humahataw sa bakbakan. Nasungkit ng Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa kasisimula pa lamang na 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Nanguna sa tapatan si Justin Kobe Macario ng first place sa men's individual freestyle pumsay matapos makuha ang 8.200 points para talunin ng 6 na katunggali. Kabilang ang Thailand at Malaysia sa nagtapos sa second at third spots. And sobrang saya na ako kuha ng unang ginto para sa Pilipinas po. Siyempre, kalaban din po yung host country. Hindi rin po biro kasi dito rin sa Thailand, malakas din. Mabuhay ang atleta natin. Congratulations! Samantala, si John Derek Farr naman ang nakakuha ng kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa kanyang bronze finish sa men's downhill mountain bike event sa Chonburi. Nakaka-proud din po dahil ako po yung naka-first medal sa Philippines ngayon. And hopefully madagdagan pa po and alam ko pong dadami pa po yan. Simula pa lang po ito, so good luck po sa lahat ng Filipino athletes. Start pa nga lang talaga sa pag-uwi ng mga medalya ang Team Pilipinas dahil nasundan pa ito ng bronze finish ni Godwin Langbayan. Winner si Godwin kontra sa kapwa Pinoy at teammate na si Dwight Del Rosario sa Jiu-Jitsu Men's Fighting 62 kg Division. Tig-isang bronze din ang Team Pinas sa men's at women's sepak takraw group events. Habang naiuwi naman ni Jocelyn Minobla at Patrick King Perez ang bronze para sa Taekwondo mixed pair matapos matalo ng Singapore sa semifinals. Sa gitna nito, biglaan namang nag-withdraw sa buong games ang Cambodia dahil sa anilay safety reasons. Sa pahayag, sinabi ng Team Cambodia na nangangamba umano ang mga pamilya ng Cambodian athletes para sa kanilang seguridad habang nasa Thailand. Bunso dito na lumalalang border tension sa pagitan ng dalawang bansa. Pero sa kabila ng pag-atras ng Cambodia, tuloy pa rin ang SEA Games at excited ang Pinoy fans sa iba pang upcoming events mula sa biggest delegation ng Philippine team sa SEA Games. At syempre kasama sa inaabangan ang tennis match ng tinaguriang youngest flag bearer ng SEA Games na si Alex Ayala. Best of luck sa ating mga manlalaro. Para sa Balitang A to Z Sports, Stanley Gahete. Susunod sa showbiz, Miss Universe 2025 Fatima Bosch nag-walk out sa isang TV guesting dahil sa mga kontrobersyal na tanong. At sa good news, 10 natatanging firefighters pinarangalan dahil sa hindi matatawarang paglilingkod sa bayan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nabisto ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang umano'y clandestine laboratory sa Barangay Makamot, Binangonan, Rizal. Magkasamang nagsagawa ng search operations ang PDEA, PNP at iba pang law enforcement teams at nakumpiskang malaking dami ng hinihinalang droga, precursors at lab equipment na ginagamit sa operasyon. Na-recover rin ng mga gamit na pinaniniwala ang ginagamit sa paggawa ng shabu. Pinala ng mga investigador, mga dayuhan na may kasabwat na Pilipino ang nagpapatakbo ng naturang pasilidad. Patuloy ang investigasyon para tukuyin ang buong operasyon at mga sangkot habang inaayos na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa mga target ng search warrant. Hindi sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang 2026 General Appropriations Act ayon sa Malacanang. Paliwanag rito ni Communications Undersecretary Claire Castro, inaasahan ng palasyo na makukuha ang enrolled copy ng budget bago magpasko. Nitong December 9, inaprubahan ng Senado ang panukalang 6.7 trillion budget para sa 2026 kung saan 50 billion pesos mahigit na mas mababa kumpara sa bersyon ng Kamara. Magkakaroon naman ng BICAM ang Senado at Kamara para ayusin ang mga pagkakaiba sa kanilang bersyon. Pangako ng Kongreso, ila-livestream sa publiko ang BICAM meetings para sa higit na transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Hindi ngayon. Hindi. And that's for a fact. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung
enrolled copy ng GAB. Kasabay ng paggunita ng International Anti-Corruption Day, muling nanawagan si SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa Kongreso na agarang ipasa ang Freedom of Information o FOI Bill. Git ni Villanueva, ito ang pinakaangkop na sagot sa mga korupsyon at anomalyang ibinubulgar ngayon, tulad ng umano'y budget insertions at ghost projects. Anya, palalakasin ng FOI Bill ang transparency at people empowerment na siyang epektibong pangontra sa korupsyon. Binabalangkas ng panukala ang malinaw na proseso sa pagkuha ng impormasyon at karapat-dapat na parusa sa mga susuway. Sa ngayon, nakahain ang House Bill 634 na magbibigay daan sa mandatory disclosure ng mga impormasyon, liban na lang kung may kinalaman sa national security at iba pang itinalang exemptions. Excited na ang beauty pageant fans matapos ang anunsyo na magkakaroon ng All-Stars Edition, ang Miss Grand International. Sino-sino kaya ang veteran Filipino queens ang nais nilang sumabak sa All-Stars? Samantala, reigning Miss Universe Fatima Bosch, nilayasan nga ba ang isang TV show guesting dahil sa mga kontrobersyal na tanong ng host? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sentro muli ng kontrobersiya si Miss Universe 2025 Fatima Bosch matapos ang report na nag-walkout siya sa kanyang guesting sa American Spanish Television Network na Telemundo. Ayon sa foreign media, hindi tinapos ni Bosch ang show dahil sa maaanghang na tanong ng host. Tinanong ang beauty queen tungkol sa mga aligasyon ng dayaan sa kanyang pagkapanalo sa Miss U. Gayon din ang investigasyon ng Mexican authorities sa Miss Universe owner na si Raul Rocha sa issue ng drug at weapons trafficking. Nakadagdag pa sa tensyon nang tanungin si Bosch tungkol sa defamation case na inihain ng pageant organizer na si Nawatit Saragrizil. Pagkatapos ng commercial break, inanunsyo ng host na nagpasya ang beauty queen na umalis na sa studio, sabay kansela ng kanyang week-long appearance sa Telemundo. Wala pang opisyal na pahayag mula kay Bosch o sa Miss Universe organization hinggil sa insidente. Samantala, the grandest stage is set for Miss Grand International. Formal nang binuksan ng MGI ang aplikasyon para sa kauna-unahang All-Stars Edition na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa January hanggang February 2026. Ibig sabihin, bukas ito sa sinumang beauty queen na sumabak na sa kahit anong international pageant ngunit hindi nakamit ang corona. Sa naturang anunsyo, tumataginting na $100,000 hanggang $1 million plus MGI All-Star Crown ang pwedeng mapanalunan. Sino kaya ang makakakuha ng first ever All-Star Crown? Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Good news naman, pinarangalan nitong Huwebes, December 4 ang tapang leadership at serbisyo pampubliko ng 10 natatanging bumbero para sa kanilang hindi matatawarang paglilingkod sa bayan. Katuwang ng Bureau of Fire Protection ng SM Prime at Department of Local and Interior Local Government sa pagkilalang ito. Sa 10 hinirang na Outstanding Firefighters of the Year, ang kaisa-isang babae sa hanay ng mga kinilala ay si FO3 Dayan Daphne Bruno mula Santiago Fire Station, Isabela. Binigyang papuri ang kanyang Oplan Ligtas na Pamayanan City Ordinance na nagbigay daan sa 1.5 million pesos na pondo para po yan sa Community Fire Auxiliary Training at Barangay Fire Olympics. Tumanggap ng medalya, plake at tig 250,000 pesos ang 10 magigiting na bumbero. Paraan ito ng SM Prime at PFP na iangat ang moral ng mga nagseserbisyo at nagbubuwis ng buhay para sa kaligtasan ng kanilang kapwa. Kaya naman, pagpupugay po sa inyo. Sa aming pagbabalik, bagsak presyong imported na pamaskong panregalo at iba pa. Matatagpuan sa wholesale warehouse sa Quezon City. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Papalapit ng papalapit ang Pasko, kaya naman sa mga naghahabol pang bumili ng Christmas decorations at mga panregalo, may maire-rekomenda dyan si Lane Garcia. Tunay ngang Christmas is here. At sa panahong ito, marami na sa atin ang nagkukumahog mag-Christmas shopping. Kaya naman, kung kayo'y naghahanap ng mura, bagsak presyo at dekalidad na dekorasyon this Christmas season, mga pangregalo, giveaways at kung ano-ano pa, abay sugod na dito sa Unique Novelties and Toys na matatagpuan dito sa Zorro Street, Barangay Paltok, Quezon City. Bukod sa malls at palengke, marami kayong pwedeng pagpilian sa one-stop shop na ito na siguradong hindi ka maa-out of budget. Mas okay ang presyo. Lalo na kung maramihan, mas mababa ang presyo. Mas mababa kami sa mga malls, mas mababa rin kami sa mga divisoria, mga presyo. Kasi kami ang wholesale ang bagsakan ng presyo. Nandirito na lahat eh. Kung anong team mo, lahat ng kulay ng mga decors, nandirito na lahat. Sa kanilang showroom, tiyak mamamangha ka sa dami ng items na pagpipilian. May Christmas decors, mga laruan, mga kasangkapan sa bahay, novelties at kung ano-ano pa. Take note mga ka-A to Z, hindi lang basta-basta ang produkto nila dito dahil lahat ng items imported at kakaiba. Direct importer at wholesaler ang Unique Novelties and Toys ng mga pangregalo at novelty items at major supplier ng mga kilalang department stores sa mga malls at retailers nationwide. Kaya naman sa mga gustong bumisita, Matatagpuan nyo lang po kami sa number 15 Sora Street, Barangay Paltok, San Francisco del Monte, Quezon City. O meron din naman kami sa YouTube o kaya sa FB, may kita nyo rin. I-search nyo lang po, Unique Novelties and Toys Corporation. Open po kami 9:30 to 5:30 p.m. From Monday to Saturday. para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa American author at aviator na si Anne Morrow Lindbergh. Ang sabi niya, ang pinaka nakakapagod na bagay sa buhay ay ang magpakunwari. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Naku po, last 2 minutes. Maghabol na po sa mga Christmas decors at panregalo. Magmadali na dahil mayroon na lang 15 days bago ang Merry Christmas. Ako po si Barbie Mula. Kung maging maalam, makilaalam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.